Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ako po si Brother Michael. Ano nang nangyari doon sa isa? Oh my Yun gosh, ang, naka-headphones ang, pa. ang ating intro po ay naguluhan. Kanina pa tayo nag-start. Ako po si Brother Michael. Oh my gulay. Ako po si John. Welcome back sa Hindi Masyadong Late Night After Session Fellowship. Episode 19. Epic Ah, fail, guys. epic fail ang aming intro po at isa sa mga kasama namin, hindi ko alam anong pinagagawa. May gulay. So, anong nangyari? Ba't ganun? Yung intro, anong nangyari? Tayo ilaw. Kawawa. Ako po, nasa 19 episode na po kami, pero pumapalpak pa rin po kami. Kaya, wala po talagang perfect ministry. Isa po yung patunay. So, dito na naman po kami para po pag-aralan, pagbulay-bulayan ang ipinahayag po ng Panginoon kaninang worship service. At bago po tayo mag-start, tayo po yung manalangin. Sige po, Brother God, dahil ikaw ang gumawa ng kapalpakan, ikaw mag-lead of prayer. Is. Pagkat tayo pa yung malangit. Marami na sa langit. Salamat naman sa araw na ito. Kaya niyo po ang bawat sa inyo ng mga frigo ng mga katibitipan ng mga sa harapan. Kaya niyo po mga frigo ng mga sa mga salita niyo. Papalihag ang mga sa bawat sa inyo mga ikaw muna mga frigo. Pati yung panahon mga sa bawat sa inyo. Kaya doon sa mga with your Holy Spirit ma. Hindi magkaya tayo mga buhay mga makatulong po mga sa mga brothers and sisters frigo naman. Salamat naman sa dakilang pangalan ma. Ito yung mahayaan niyo po may kamalahati ma. Tilisin po mga puso naman. Hayaan niyo po maging karapat at tumas yung mga harapan naman. Salamat naman sa dakilang pangalan sa pangalan po ng Panginoon. Amen. So, kamusta? Kamusta yung fellowship today? Kaya lang. Kaya na meeting earlier. Kasi, ano oras na ba ito mag-start? Kaya na ata. Onti lang rin kasi doon lang din kami sa church ng fellowship. So, wala ko na sure. I guess, napag-planuhan mo na rin na pag-visit mo na yung mangyayari for the past few weeks na darating at pati na sa holidays. So, ayun. May mga bago. So, ano nga? Ano ang pinag-usapan nyo? Kamusta naman? Ano bang nangyari? Meeting ba? Yep. Kamusta naman ang pag-meeting? Tungkol sa cell groups na pinapost ni God. And then, yep. Cell group? Tapos yung cell group. So, ano yun? Di ko alam yun. Cell group, ano yung mga classmate cell? After na sabi ng Sunday, after ng worship service, magkakaroon lahat ng siguro youth magpumpong muna. Tapos magkakaroon ng short review. So, bali siguro may speaker. It's tama. May speaker. After that, about pa rin yung editorials about pa rin sa worship service that day. And then, after that, maghati-hati into groups. Mga ilang groups, siguro 2 to 3 groups. And then, doon naman magkakaroon sila sa nilang sharing na natutunan nila. For the purpose ng pa-practice yung mga sarili namin to tapos to defend din parang namin sila sa tinuro. Okay. So, So, lahat naman ng youth nandun? Nope. Hindi. Why? Bakit? Ano ba? Parang di ko kasi napansin. Marami ba tayo kanina, mga kabataan? Parang unti nga lang. Sa worship service? Hindi ko kasi napansin kasi sa harap ako nakaupo eh. Yes, sadly, unti lang yung mga youth kanina, which is sad. Kaya siguro parang pinupost kayo na parang kung pwede na if we're visiting them siguro after like worship service mga
1 or 1:30 PM. Like, alam mo yun, mag-breakdown into groups kapag visit sa kanila. But for that to happen, alam mo yun, parang mas maganda i-prepare muna namin mga sarili namin. Kaya maganda magkaroon ng parang like yun, cell group Bible study after ng worship service. Kasi wala namang halos ginagawa nun and parang yung iba nakain or like pauwi na. Parang imbis na uwi na agad, mas maganda parang and alam mo yun, tinake namin yung like, I think sinabi yung pinag-usapan natin like last podcast na like even parang to invite workers to share what they've taught sa mga youth. So alam mo yun, after nila i-share, pwede kayong mag-breakdown into groups and pag-usapan yung na-share ng manggagawa. Then yung overall na natutunan tungkol dun sa worship service kung meron pa personally sa kanila. So parang ano men, sa parang about training na rin. Yung ano nga pala, gusto ko lang confirm, kamusta naman yung mga mga baguhan natin? Are they still? Di ba sila kanina? I think wala yung isa kanina, yung si Angel. Wala na naman. Yes, wala. Wala ka siya kanina eh. Tsaka si S ata, wala. Pero no Friday nandun yun, di ba? So, wala ba tayong like, alam mo yun, dapat may kagad eh, may update kagad kung kamusta sila. Kaya nga. Oh. So that's why tinatanong ko yung mga youth, like, kung pwede kamustahin nyo. Since, mas maganda kung same nila, ang mangamusta sa alam mo yun, pwede kayong mangamusta pero parang mas open kung like, yeah, girl to girl kayo. Kaya kamusta naman daw kaya kausap naman daw ni Sister Dimple yung mga bagan, pero wala daw nagre-reply sa kanya. Kaya lagi ko siyang tinatanong kung kamusta kasi halos siya yung nagfa-follow up through chats. Yun kasi yun eh. Pag sinabi mo kasi follow up, dapat puntahan mo kasi. Hindi kasi mukhang follow up yung chat lang eh. Alam mo yun, talagang magiging awkward dyan eh. Pag hindi kasi pwede naman talagang gawin ng tao yun, wag mag-reply. Dun lang, masasabi ba natin na yung tunay na state nila, yung kalagayan nila, okay? 'Di ba? Mas maganda talaga may pumupunta, may hangga't maaari nga dapat makausap, matawagan. Kaya kailangan na maging talaga active yung mga youth ngayon. Yeah. So, but enough about that. So, kamusta naman nating worship service kanina? Ganda. Ano naman yung worship service kanina? Wala na-prepare din. Parang masarap din pakinggan yung parang tinuro kanina. Halos, alam mo yan, parang na-realize ko like, halos yung tinuro kanina. Nilagyan ng period or parang somewhat like, paano ba sabihin? Parang tawag din? Parang, alam mo, in-explain how yung progression ng pag-aaral natin sa tuwing Sunday and tuwing Friday about sa mga salita niya, about sa Old Cells, parang alam mo yun, it's a full circle, parang andun na yung cycle, parang it's so complete. Yan lang naman. So, Brother Same John. During the worship service, because full of information, especially sa breakdown ng mga parts na kailangan natin. So, siguro mga some things parang kailangan para ma-achieve yung eternal life and how we can enter the kingdom of God. Sa leaders natin, yung binanggit ng ministries. Nagkaroon ng breakdown doon sa isa. So, overall, it was really good and medyo mabigat din kasi of course, grabe yung tama eh. Like, mabigat.
Ano, Okay. So, anyway, dahil sabi niyo nga, may mga breakdown na nangyari. Ano ba yung mga breakdown na nangyari? Paki-explain nga. Hindi kasi ako nakinig, eh. Yo, Tulog ako. Umidlip ako ng ano, mga dalawang oras. 29 seconds. Yeah. Ano ba yung breakdown kanina? Sumayaw ba si Pastor? Yo. Sabi niya nag-breakdown, eh. Okay. Ah, hmm. I-explain doon sa buksan natin muna yung like main verse na tinuro kanina. Which is yung ano ba? Romans chapter 8 verse 1 hanggang 15. Sabi dito, okay, sabi dito, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na ngayon lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Pagkat kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay makikipagpagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makakalugod sa Diyos. Katapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, tatapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Tatapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ay bubuhay na magmuli kay Kristo ay tumitira sa inyo, ang bumubuhay na magmuli kay Kristo Jesus ay sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mabubuhay kayo ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mabubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi niyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipit sa ikatatakot, datapwat tinanggap niyo ang espiritu pagkukukob dahil dito'y sumisigaw tayo ng Aba, Aba. Parang ano mo yun, sinabi dun na, in-explain sa'tin like ano mo yun, parang there's many kind of spirit na nabanggit dun, lalo na sa part ng 11 and 12. And, based sa like, narinig ko or parang, naunawaan ko, sinabi ng ating pastor na it portrays like, the Holy Spirit. This is, the spirit, of life uh, which Jesus can dwell in us through this Holy Spirit. So, ano mo yun, parang naunawaan ko dito na how, well, kasi connected siya dun sa like nung Friday worship service eh. Wait lang. And makikita natin doon na nabanggit yung spirit many times. And it and and it said na under those spirit is like different ano man, in one spirit like there's like different kinds of ministry. So, ah, kaya
kaya nasabi dun na our justification is like our salvation of our spirit. But kasi alam mo yun, naligtas tayo sa kasalanan. But the problem is we still have this like sinful body, or parang alam mo yun, we're dead because of this body. Kaya kailangan natin like sanctification. But because of Jesus Christ, amen, because of his word, parang we can obtain that because this spirit gives life. Kasi like like kung babalikan lang natin yung like sa John chapter 1, like how the God himself is the word, and this word gives life, like 'di ba? Sabi doon like nagbibigay buhay at ilaw sa mga tao. So ibig sabihin parang this by the word of God we can obtain life. Kaya nga alam mo yun, parang even though we have this like body of parang we have this parang body, because of this body we are dead, but because of the spirit of life, which is like the Holy Spirit, we can be alive. So um uh sa John chapter 6 verse 63, nakasabi siya dun sabi doon, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, alam mo yun, parang because of this spirit, we can live. And we can find that parang alam mo yun, through the word of God, alam mo yun, through Jesus Christ, we can receive this spirit of life. Kaya uh, kasi kahit dun sa sinabi sa First John chapter 1 verse 1 up to 3. Parang sinabi dun na this spirit of life, this is from the beginning, which is it is God itself. So, ibig sabihin uh, uh, it's literally yung the word. So if we have this word, if we have this spirit of life, we can be one through Jesus Christ, diba? Kaya sabi dun sa First John chapter 2 verse 3 hanggang 6. First John chapter 2. Sabi doon, at sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung natutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sinong tumutupad sa kanyang salita. Tunay na kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalalaman natin tayo nasa kanya. So, alam mo yun, parang nasabi nung I don't know, parang alam mo yun, napag-usapan natin na ah, like if we really have faith, there's really like follow how you follow God, or parang you will do action. Parang alam mo yun, hindi mo siya gagawin para sa sarili mo, but because you believe in God. Parang it's like automatically na. And it is said na, alam mo yun, if we really know God, and parang if we really know God, parang we will obey His words. Kaya nung Friday 'di ba parang napag-usapan noon yung parang like what is like the true commandment of God, or parang commandment of God to us, 'di ba? 'Di ba tinuro sa atin yun na like ano yun, sinabi yun ni Lord 'di ba yung may nagtanong sa kanya, what is the greatest commandment? Sinabi niya yun muna like first is love your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. And yung sinabi niya 'di ba yung like yung second is like parang kapantay lang, which is loving your brothers and sisters. And amen, kaya tama yung sinabi ni Brother Jan kanina na mabigat siya, eh. Pero na-realize ko like nung habang nag nagtuturo pa ang ating head pastor, is like it's really a full circle how amen, ang hirap mahalin ng mga kapatid natin kung ano men, if we still have this old self. Kaya nga like we need to be born again, and we need to really kill our old self kasi through our old self, ano men,
Kaya nga, ang ganda ng ano eh, pasok ng second worship service. It's like, na naturo yung love. That's why parang makikita natin na we are really selfish when it comes to our old self talaga. So basically, ayun lang naman. Oh, brother Jam, may dadagdag ka ba doon? Siguro, sa mga naisot ko, kung sa mga break down na parts, yung sanctification, justification, and then glorification. So sa justification, it pertains to our salvation of our spirit through the Spirit of Christ. And then also yung sanctify. We can sanctify our spirits by prayer and then glorification so that we can enter His kingdom. Ang tito ko lang dito is, if you do not have all of this, um, gaya yung sabi, because of our body, no, we cannot have eternal life. But because sa binanggit na verse ko ganina, John chapter 6, verse 63, that the spirit that gives life, ito yung nag-refer to God's words or Jesus himself, Christ. So, siguro ayun na naman para sa akin. Ano ba yung ano? Kasi kailangan nating ano yun eh, nabanggit yung justification, sanctification, glorification. Ano ba yun? Ano ba yung mga notification ng mga yan? Ang alam ko lang notification, pero ano ba yung tatlong Yo! yan? Bakit nabanggit yung justification? Ano ba sa atin yan? Like, sabi niyo nga, it pertains to our salvation, di ba? Ano bang tawag diyan, what you call this, kumbaga, ano bang sabihin ng justification na yun sa Bible or para sa atin mismo? Ligtas, sa yung kaligtasan na yan, ano bang tinutukoy niyan? Like for our spirit? Yun ba? At kailan ba nangyari yung justification na yun sa atin? I think kung babasahin natin sa main verse, check mo natin sanctification. Nasa sa Romans chapter 8, verse 5 to 7. For those who live according to the flesh have their outlook shaped by the things of the flesh. But those who live according to the Spirit have their outlook shaped by the things of the Spirit. Right? For the outlook of the flesh is death, but the outlook of the Spirit is life and peace. Because the outlook of the flesh is hostile to God, for it does not submit to the law of God, nor is it able to do so. Nabanggit nga itong verse na to, diba may problem dito eh. And then the problem is, that for those who live through the flesh, diba? Ang mananais na nila is worldly things, or you say, not eternal things. So, in order for us to sanctify, ginamit nga ako kanina, you can sanctify it through prayer. Siguro sa pagkaan ako sa sanctification. Okay, ano yung justification? Bakit ba tayo dumaan ba tayo diyan sa process na 'yan? Sa justification? Mm. Kasi kailangan maging malinaw, 'di ba? Bakit binanggit yung justification, yung sanctification, yung glorification? Ano ba 'yan sa atin? Parang ano yun eh, parang it's like steps. Ano ba? Like guides. Like, alam mo yun, parang it's not like,
it's like hindi lang siya nag-end sa justification. Which is yung tinuro sa atin. Pero, like, I think yung justification and sanctification and even glorification, parang napo-portray siya kahit sa buhay ng mga like Israelite. Parang like, nagiging justification nila yung the time of like, parang yung dumaan yung angel of death sa kanila. And after like they escape Egypt and parang naging sanctification nila yung the time in the wilderness and where naging glorification nila yun the time na nakapasok sila sa Canaan. But ano yun, parang malilito pa rin ako dun. Ikaw, brother John. For sa justification na siguro, kaya sabi kanina, it is our salvation of our spirit through the Spirit of Christ. And kasama rin din kasi justification and glorification. Nasa dito, if we do not have both of these, or siguro yung tatlo, mahirap sa atin. It is really hard for us to enter the kingdom of God and as well touch eternal life. Siguro. Ano yun dyan? Ano sabi mo? Yung tatlo, kung yung justification and sanctification tapos yung glorification, binanggit ko kanina, itong tatlo na ito yung kailangan for us, diba, to enter His kingdom and then as well para receive yung eternal life. Which is para sa akin correct. It's also a way in us. It's our kumbaga ito yung process na ginawa ni God para maging alam mo yun maging karapat-dapat tayo na makapasok sa kaharian ng langit. Kasi doon natin matatanggap or I'll say doon magma-manifest yung eternal life na ipinangako ng Panginoon sa atin. Kaya nga kailangan natin maunawaan nun. Kasi kailangan natin intindihan yan. Bakit tayo na-justified? Bakit tinawag na justification yung may process na tinatawag na justification, di ba? Because we are sinners. First of all, because we are sinners. And we became sinners because of the law. Dahil sa law. At dahil nga ang law ang naghayag sa atin ng kasalanan, we also understand that because we have sin, then eventually makakaranas tayo ng penalty or yung kumbaga yung punishment nun, which is death. Yun ang kasi yun ang katwiran ng Panginoon. Yun ang way to ano talaga kung susundin natin ang kautusan. Pero yun nga because men can't obey the law dahil nga makasalanan siya, he can't be perfect. God made his way through Jesus Christ to justify us, diba? From the death of Jesus Christ on the cross. That is the justification na kung saan kung unawain natin binanggit nga ng ano sa atin ng Panginoon kanina sa worship service na mula sa Romans, 'di ba? Doon pa lang sa Romans chapter 6 up to 8. Yan ang chapters na yan ang nagtutukoy or naghahayag ng process kung saan yung justification, sanctification at glorification ay mararanasan natin. 'Di ba? Sabi nga sa Romans chapter 6, 'di ba? Umpisa pa lang. 'Di ba? Dito pa lang here.
therefore, we are buried with him with him by baptism to death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of God of the Father, even so we also should walk in new likeness of life. Knowing that, sa verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he that is dead is free from sin. Tandaan niyo yun, di ba? At itutuloy natin. Dito sa end, sa last, sa verse 20, sabi, for when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. What fruit had ye, sorry, sa tagal ko nang basayan. Sapagkat nang kayo ay mga alipin na kasalanan, because of sin, tayo as slave of sin, kaya kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na ngayon ikinahihiyan ninyo, sapagkat ang wakas sa mga bagay na yon ay kamatayan. Tatapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dito, sa pinasa nating part, actually nandyan na yung tatlo. Yung justification, glorification, yung sanctification, tsaka yung glorification. Pero we need to understand na yung justification na tinanggap natin is one-time event. Pag sinabing one-time event, isang beses lang. And that is nung si Jesus Christ ay namatay sa cross. Doon na justify tayo. We are sinners, and yet through the death of Jesus Christ, replacing our position, he became the sinner one. Tapos tayo yung naging righteous sa mata ng Diyos. Yep. Justified. Tama. Kaya nga ako kaya nga tinawag na justified eh. May justice na nangyari. Wherein na dapat tayo yung mamamatay, but instead of us dying because of our sin, diba? Through Jesus Christ's death, He gave us salvation. Ito yung salvation ng ating spirit. Ito yung tinuturo kanina ni Pastor na this is the first part of our salvation process, the salvation of our spirit. Kasi ano bang namatay because of sin? Our spirit, our connection to God. And because of the death of Jesus Christ, that connection is been restored. Ito yung bumalik. Ito yung nanumbalik. Kaya nga kaya nga 'di ba, through the death of Jesus Christ nabuksan yung way. Paano natin nalaman? The veil was torn apart. 'Di ba? That veil represents kumbaga yung gap between God and man. But now through the death of Jesus Christ, it was torn down, nabuksan, nagkaroon ng daan. So we can now have, 'di ba, commune again with God through our spirit. So binigyan buhay ulit yung spirit natin. And dahil nagkaroon ng pagkakataon ng ating spirit ay ma-restore muli. Dito papasok ngayon yung tinatawag na sanctification. Ano ba yung sanctification? Na alam nyo ba? Nagigets nyo ba yung word na sanctification? Nililinis ba? Ano ba? Nililinis? Parang like, parang being holy, ganun.
Kasi 'di ba, pag sinabi mong sanctification, galing yun sa word na sanctified eh. Ano ba yung sanctified? Cleanse. To purify Kung yan. titingnan natin, sabi dito, pag sinabing sanctify or sanctified, sabi nun, set apart as holy or to be declared holy or consecrated. So, ibig sabihin, banal. Consecrated eh. Okay. Diba? Pure. Diba? Being set apart. Ang hiniwalay. Yeah, you're being set apart. Kasi nga, you are, kaya kayo hiniwalay because you are being declared holy or sanctified. Yun nga, consecrated, banal. Kasi napatunayan ka. You're justified na. Pero, ibig sabihin ba nun, one-time process din yan? I think hindi. Kasi set apart. If we are justified, we became righteous from God's eyes, di ba? And, yun nga, sabi dun after nun, yung tinatawag na process of sanctification. So, we are being separate apart. So, ihiwalay tayo, tama? Saan tayo ilalagay? If we are justified and now we are sanctified, so, sabihin, ihiwalay tayo. Saan tayo ihiwalay? Sa world. Sa world. Tama. Oh. Yes. Kung ihiwalay tayo sa world, saan tayo ilalagay? Jesus? Kay God? Kay God? Wala. Oh. Kung tayo ay na-set apart, saan tayo ilalagay? Oh. You are correct. I-set apart tayo sa world. Ngayon, kung naka-set apart tayo sa world, saan tayo ilalagay? Oh. Yo. Kingdom? Sa church. Kingdom? Anong kingdom? Yes. Kingdom niya. God's kingdom. Saan nga yun eh? Sa UK? UK? United Kingdom? Kingdom of Saudi Arabia? Saan ba? Sa church? Of course, sa church. Yes. Kasi saan mo ilalagay ang sineparate nga tayo sa world. Saan tayo ilalagay? Oh. So sa church, tama? Oh. Yes. Nasaan yung church? Banda sa Jade. Oh. Nasaan yung church? Nasaan yung church? Oh, yeah. Nasaan yung church? Yung church. Oh. Is it like people? Hindi. Oh. Of course, the Bible also talks that believers, the people are church. Nasaan ba yung church? Di ba nasa world? Oh. Ng world. So, saan ka ilalagay? Paano yan? Sa church. Oo nga, yung church nga. Pero nasan ba ang church? Sa outer space? Sa world. Nasa world. Oh, nasa world. Pero, hindi parang, di ba set apart yung church sa world? Yun, that's true. Kaya nga siya mag-i-set apart dahil doon. Hindi ibig sabihin na pag sinabing set apart, itatanggalin tayo sa world. Kasi kung tatanggalin tayo sa world, saan tayo ilalagay? Sa space? I think it's hindi tayo yun eh. I think it's what we do. Of course, yun nga eh. Of course,
Sanctification is being set apart. Pero, if we are going to understand it, the Bible said that we are being set apart from the world. Pero hindi sabihin iaalis ka sa world. Sa Mars ka na, you know? Goodness of flesh. That's why sanctification, ito yung tinatawag na may process. So while justification is one-time event, 'di ba? It's been kumbaga justification, wala tayong ginawa. It is God's grace. Through kumbaga yung justification, work mismo ni God 'yon to make us righteousness, to make us righteous. But sanctification is the process wherein we are kumbaga consecrating ourselves to be separated from the world. Ito na tinatawag na process ng kaya nga dito natin masabi na this sanctification process is also called being born again. Ito yung may process. Ito yung hindi one-time event. Sanctification is sabi nga dun, 'di ba? Making us holy. And paano ba tayo magiging holy? Paano ba tayo masa-separate sa world? Paano tayo mako-consecrate? How? 'Di ba sabi doon sa binigay na verse, 'di ba? 1 Timothy chapter 4 verse 5. Through word of God and prayer. Just like how the people of Israel in the Old Testament, 'di ba, after they receive yun nga foreshadowing that justification, 'di ba? They were released from Egypt. They were saved, correct? They were saved. Pero nung na-save ba sila, 100% na ba silang holy? No, even though they are out of Egypt, there's still some aspect of Egypt in them. So, in the same way, yung mga mananampalataya, ganun din na once we've been justified, it doesn't mean na yung aspect ng sanlibutan wala na sa atin. Papasok ka sa church, iba ka na eh, no? Yun yung kaya nga 'di ba? Kaya nga tingnan nyo. Nung ang mga Israelita, kailan ba nila natanggap yung word of God? Bakit hindi binigay ng umpisa? Nasa wilderness na sila. 'Di ba? Binigay nung nasa wilderness na sila. Nung wala sila sa Egypt. Bakit? Justification pa yung sa Egypt. Bakit? Bakit hindi binigay doon sa Egypt? May problema ba doon? Yung pagkatao nila? Yeah, kasi nasa Egypt pa sila. Mawawala yung attention nila hindi sila makapag-focus. Kasi nandun pa sila sa world na yun eh. Tama. Kaya nga sila sineperate eh. Di ba nga sa Egypt, pinapahirapan sila, hindi sila pinapakain, pinagtatrabaho sila lang ng sobrang hirap. Alagi mo makakasunod sila sa word of God. No. About 7. Kaya nga tinanggal muna yung Egypt eh. Same thing us when we accept and believe Jesus Christ, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, 'di ba? Kaya nga sabi doon, 'di ba? Ang kailangan lang natin para maligtas is faith. Tama ba? We only need to believe kung ano ginawa ni Jesus Christ sa cross. Then we will be saved. That's justification, believing on what God do on the cross through Jesus Christ. Yun yung sanctification. Pero yun nga eh. Dito natin maintindihan na is it really enough na manampalataya lang tayo? Paniwalaan lang natin? Diba?
Diyan nagkakaroon ng ano, kaya minsan yan ang hindi naiintindihan ng mga mananampalataya. Akala nila once na manali ka kay Jesus Christ, okay na. That's why some believers are still, alam mo 'yon, pagtapos nilang manampalataya kay Jesus Christ, they go back to the world. Kasi okay na eh. Goods na daw eh. 'Di ba? Ano na yung requirements? Pasa na. Hindi nila alam na ang nais ng Diyos is you will totally be changed. Dahil hindi ka pwedeng pumunta sa kaharian ng Diyos na meron kang sanlibutan. Kailangan ma-ready ka. 'Di ba? Parang kaya nga pwede mangyari. Ibig sabihin ba niyan? Hindi totoo yung sinabi ng Panginoon na kailangan mo lang faith. Of course, that's true. Pero bakit tayo dinadaan sa process ng sanctification? Kasi once na manampalataya tayo sa Panginoon, totally ba na matatanggal mo na totally ba na 100% yung buong pagkatao mo nanampalataya sa Panginoon? Diba? Kaya nga diba? Kaya nga we understand na kapag ikaw ay mananampalataya, pag nais mo pumunta sa kaharian ng langit, you really should, alam mo 'yon, kumbaga maging worthy, maging karapat-dapat. Kasi ang nangyayari nga, yun nga eh, dahil nga okay lang daw manampalataya, sa pananampalataya lang, okay na nang gawin ng lahat. Kaya nga ang isang believer bumabalik sa sanlibutan kasi okay na daw eh. But yung ba ang kalooban ng Panginoon? 'Di ba? Ang gusto ng Panginoon, pag natanggap natin siya, manahan siya sa atin. Because that is the will of God. God wants to stay in us. And paano siya mag-stay sa atin? Through the Word of God. Through His words. Paano mag-stay ang Diyos sa'yo kung wala kang Word of God? Balik kayo, no? 'Di ba? Kaya yun yung tinatawag na sanctification. God wants to dwell in us. Why? Kasi part pa rin yun eh. Part pa rin yun ng process. Dahil ni-restore ng Panginoon yung spirit natin, 'di ba? Bakit ni-restore? Because we are created according to His image and likeness. Meaning, we are created in the likeness of God. So, kung ano yung attributes ni God, yun ang attributes natin dati. And yun yung gustong i-restore ni God. Kaya nga, gusto niya kaya nga yung restoration na yun, it's also a process wherein God wants to stay in us, dwell in us. Kaya nga yung word, yung binanggit mo sa John chapter 6 verse 63, that the word is spirit and life. Yan yung pagkakaunawa, yan naunawaan ni Paul yan. Kaya niya sinabi yung sa Romans chapter 2 verse 8. Sabi niya doon, Romans chapter 2 verse 8, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at nakamatayan. Ano yung Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus? It's the Word. Yung Word mismo. Yung Word na yon na life giving Spirit. Ito yun. Ito yung kautusan na yon, hindi tinutukoy dito yung law. Kundi ito yung sinasabi na salita. Kaya nga, 'di ba, yung binigay na verse sa 1 Timothy chapter 4 ba yan? Verse 5. 1 Timothy chapter 4 verse 5, sabi niya, 'di ba, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan
ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, idugtong natin, sama natin yung verse 4, sabi doon, yan no, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap ng may pagpapasalamat sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Diba? We are being justified by the word. And yeah, ito rin yung process na kung saan we are growing in holiness. Kaya nga, if you want to grow, hindi pwedeng wala kang word of God. Hirap. Hindi ka pwedeng maging banal kung wala ang salita ng Diyos. Why? Sabi sa John chapter 17 verse 17, John chapter 17 verse 17, ano to? Sabi, ang nagsasalita si Jesus Christ, ano sabi niya? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So, sabi ni Jesus Christ, pakabanalin mo sila sa katotohanan. So, kung mabasahin natin sa English, sanctify them through thy truth. At sabi niya dun, thy word is truth. So, sa Tagalog, ulit natin sa Tagalog, pakabanalin mo sila sa katotohanan at ang salita mo ang katotohanan. So, paano tayo magiging banal? Sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Yung salita. Parang sanctify them through your word. Yeah. Sanctify them through your word, and your word is the truth. So, hindi ka pwedeng maging banal kung wala ka salita ng Diyos. Parang naglalakad ng nakapikit eh. Kaya nga magiging malinaw sa atin yun na paano yun? Is it, kaya nga maunawat, is it really enough na you just believe, manampalataya ka lang sa Panginoon Jesucristo, and then that's enough. So, pero wala kang word of God. Pero sa tingin ko, parang, diba kahit sinabi rin yun na if we want faith, we need the word of God. Like through hearing the word of God. Ano? Yung diba nagtatanong sila kung pwede mo dagdagan ng aming pananampalataya. Sinagot sila ng Panginoon na if you want faith, it's like through hearing the word of God. Yun nga eh. Kung hindi ka nga nakakarinig ng word of God, paano ka mag-grow sa faith? Parang kahit sabihin mong nananampalataya ka, pero wala kang word of God. Same thing eh. Parang di ka rin nananampalataya. Yeah. Parang yun nga eh. Parang yun yung masasabi natin na naniwala ka. Pero sa isipan mo lang. Yun. Like mind. Tinanggap mo sa puso. Parang kasi 'di ba ang gusto nga ng Panginoon is yun nga eh, manahan sa atin eh. Yung process of sanctification na yun yung nais ng Diyos na maging mamuhay tayo sa kabanal. Yes, of course, hindi talaga natin magagawa. Kaya nga dito papasok yung pagmi-minister ng Holy Spirit sa atin. Dito papasok ngayon yung pagkilos ng Holy Spirit sa atin. Why? Pag binasa mo ba ang Word of God, naintindihan mo na? Yeah. Of course, hindi, because the Word of God is a mystery. Unless ang Diyos ang magpapaunawa sa iyo, ang magpapaliwanag sa iyo. And pwede bang gawin ng Diyos 'yon? Pwede. And that's the purpose of the Holy Spirit. To tell us the truth, to minister us in the truth. Kaya nga ito yung sinasabi ni John sa yung binasa mo na Romans chapter 5
Romans 8 verse 5 to 7 na ang isang mananampalataya, sabi diyan, 'di ba? For sabi sa Tagalog, sapagkat ang ayon sa laman ay nasisitalima sa mga bagay ng laman, datapat ang mga ayon sa Espiritu ay ang sa mga bagay ng Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ito yung process ng sanctification. Yes, we are justified, pero dahil nga galing ka sa sanlibutan, ang kaisipan mo ay makalaman. Diba? At ang kaisipan ng laman, sabi doon sa verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. So if you've been justified and yet you still have this carnal fleshly mind, 'di ba? You are still not, kumbaga parang pwede natin sabihin, you are still not kumbaga safe. Their sanctification. Kasi 'di ba? Ano ba nangyari sa Israel nung tinanggap nila yung word? Naging safe ba sila? Hindi, nalantad lalo. Yo, what's this? 'Di ba? Kasi na-reveal eh. Yes, wala na sila sa Egypt. Pero nung dumating na yung word of God, yung law, yung dala-dala ni Moses, na-reveal lahat ng ginagawa nila sa Egypt. Doon nila na-realize, ay, hindi pala siya mabuti. Masama. And that's the problem of Israel and nowadays, na nung tinanggap natin si Jesus Christ, kasi ang mga gawa natin nun, hindi tama. Pero, nung hindi mo pa alam, sa tingin mo, tama. O ngayon na dumating yung Word of God, it's up to you to decide. Sinabi ng Word of God, ay hindi tama yan. Anong gagawin mo? Now, yun ang sanctification. Kasi, tinuro na ng Word of God na, ay hindi yan tama. So, it means, you are not making yourself holy. You're still living in the flesh and you will die because of that. So, anong ginagawa ng Word of God? Helping us to know what is those things na maglilid sa kamatayan, tapos para ilayo tayo. And that is the way of living this, magkaroon ng kaisipan ng spirito. 'Di ba? Kasi yung importante doon yung sa verse 7 eh. Sabi doon, 'di ba, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakipagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maari. Sabi sa English, because the carnal mind is enmity against God. Sabihin, ayaw, kalaban. At sabi pa nga doon, it's not subjected to the law of God. Hindi kailan. At sabi nga sa verse 8 eh, so, then, they that are in the flesh cannot please God. So, yun ang masakit. Sa verse 8. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. So, how come na makakapasok ka sa kaharian niya? Eh, hindi ka nagpapasaklaw sa nais niya. Because yun nga eh, 'di ba? Hindi pwede ang kaisipan ng laman. Dahil yun nga ay kamatayan. Why? Kasi, 'di ba, doon sa heaven, walang kamatayan doon eh. Yun yung process ng sanctification. And we also know that after that process, next comes yung tinatawag nga na glorification. Kung kumbaga ito yung reward part eh. 'Di ba? Wherein if we live according to the Spirit, God will then reward us, be pleased in us. Meaning if you live in the Spirit, you follow, you obey. Kaya nga sabi doon, 'di ba?
Sabi doon sa verse, yun nga, binasa niyo sa 1 John chapter 2 verse 3 to 6, 'di ba? If you are in Christ, 'di ba? Because Christ is the word of God. Pag sinasabi mong ikaw ay lumalakad kasama ni Kristo, dapat sumusunod ka sa utos niya. Dapat sinusunod mong utos niya. Why? Because His word is the truth that will sanctify us, that will sanctify you. And if you are not, kumbaga, obeying, di ba? Then you are making yourself a liar. Kaya nga yung believing dito, yun yung kailangan nating maunawaan na yung sinabi sa John chapter 3 verse 16 na manampalataya. Kasi akala nila ang tinutukoy doon pag sinabing manampalataya, tanggapin lang maniwala ka. But no, sabi doon, 'di ba? Ano ba yung sabihin ng believing? Sabi doon John chapter 5 verse 24 to 29, believing means obeying what you heard. Kung ano yung narinig mo sa Panginoon, hindi ka lang oo. Gagawa ka. And the problem now nga is not all believers, not all Christians wants to live spiritually. Ibig sabihin na living spiritually, ayaw lahat ng mga halos lahat ng mananampalataya ay duman sa proseso ng sanctification. Why? Siyempre, yung mga gawa nila, 'di ba? Wala na yung gawa nila. Kasi nga marireveal And we are not, kumbaga we are not, tawag doon? Hindi tayo, judge. I mean, abang word dyan? Hindi tayo iba doon. Dahil tayo rin. Alam ko dumating sa pagkakataon na may mga bagay talaga na, alam mo yun, inutos sa Panginoon sa atin, pero hanggang ngayon, ang hirap. Hirap umilag. Diba? Diyan, di na kailangan umilag dyan. Why? Because ano ba yung carnal mind? Ano ba yung kaisipan ng makalaman? 'Di ba? You are pleasing yourself. Yan ang carnal mind. You are pleasing yourself, not God. That is carnal mind. Kaya nga hanggang ngayon pwede natin sabihin na even us, meron pa rin tayong kaisipang makalaman. Why? Kasi meron pa mga bagay tayong ginagawa na of course it's like parang alam mo 'yun. Kasi idadahilan mo, ginagawa ko na kasi yan dati. 'Di ba? Pero nung nalaman natin ang word of God, we understand na hindi pala 'to nakakabuti. It's not glorifying God. It's glorifying me. And that's not good. 'Di ba? Because we cannot live in this world without glorifying. We cannot live in this world alone. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. And because of that, because dahil kailangan natin ng Diyos at siya ang nagpo-provide ng pangangailangan natin, natural lang at karapat-dapat siyang purihin. Yung problema, pag meron kang carnal mind, ang gusto mo, ikaw ang pinupuri. Ay. Diba? Kaya nga importante doon yung sa Romans, kaya nga kung babasahin natin, 'di ba? Romans chapter 8 verse 10 to 11 sabi doon, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, tatapat ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Ito yung kumbaga promise sa atin na glorification na yes,
Because yun nga because the word of God uh, is sanctifying us, hindi nagbe-benefit ang katawan. Although yes, with the proper healthcare natin, magtatagal pa ang katawan, pero mamamatay din talaga ang katawan. Why? Because of sin. Kaya nagkaroon ng kamatayan yung katawan natin because of sin. Pero hindi importante 'yon. Kasi sabi nga, 'di ba, kung si Kristo ay nasa iyo, it means the word. The word, nasabi sa John chapter 6 verse 63 is life. The word is life. Kahit na mamatay ang katawan mo dahil sa kasalanan, mabubuhay pa rin ang spirito mo. At sabi nga doon sa verse 11, that's the promise na kung ang spirito na yung bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, and what is that? Sino yung spirito na tinutukoy na yun? It's the Holy Spirit. Diba? If the Holy Spirit dwells in us, 'di ba? Sabi doon, darating yung pagkakataon na bubuhayin yung mga katawan natin. Yung katawang may kamatayan. That's the glory, that's glorification. Paano mabubuhay yung katawan natin? Through the Holy Spirit. Kung paano binuhay nga daw si Jesus Christ. Paano sabi nga, 'di ba? The Holy Spirit is the Spirit of God. And saan lang nagdedwell ang Spirit of God? Sa temple. When you say temple, it's the house of God. So it's holy. Kaya nga sa lumang tipan, 'di ba? Ang lahat ng mga Israelita nakatira sa tent. 'Di ba? Sa mga tabernakulo, tent. Pero isang tent lang ang hindi pwedeng tirahan. Yung temple of yung tabernacle of God. Why? Because the Spirit of God is there. Bawal tumira doon. Tinatayo yung bahay pero walang nakatira doon physically. But the Spirit of God dwells in there. Same thing. Hindi pwedeng tumira ang Holy Spirit sa atin kung may nakatirang iba. Kaya nga, doon papasok yung sanctification. Pinapalayas yung nakatira na yun. Pinapaibig. Yeah, pinapaibig. Kasi hindi nga pwede. Because yung nag-i-stay na yun, yung makalaman na yun, it's not holy. It's unholy. Ang problema, halos lahat ba naman na napatay gusto ko tumira dito gusto ko lang nandito sa yung katawan ko, nandito si kuya. Aalis ko na daw. Ayoko pa. Diba? Kaya nga naintindihan ngayon ko na-realize na, 'di ba, yung sinabi ni Lord sa atin na kapag yung parable niya sa isang tahanan, 'di ba? Kapag may demonyo na pinalayas tapos yung tahanan walang laman, ibig sabihin malinis, walang laman. Ano daw gagawin ng demonyo? Papasok siya, 'di ba? May kasama pa. 'Di ba? Hindi muna siya papasok, aalis, maghahanap ng kasama. So hindi pwedeng bahay lang tayo na walang laman, kailangan may tumira. Kaya nga tingnan nyo, kahit ang isang bahay pag walang nakatira, hindi naman malinis eh. Dudumi siya. Dudumi din. Kahit nasabi mo walang nakatira, dudumi din. Paano kung yung tao pang nasa loob, dugyot, diba? Oo. Dudumi din. Kaya nga yung mga sinasabi nila mga ghost house, ghost mansion, ghost town, kaya nagkakaganyan kasi walang nakatira. Hindi dahil sa may multo. Walang nakatira. Dahil walang nakatira, iba titira. Same thing. Kaya ganun eh. Kaya ganun yung gustong mangyari. 'Di ba? Kaya nga dun din papasok yung tama nga naman, 'di ba? Of course. Kung tatalon tayo sa second service, that's also same. Dahil nga
ganun yung nangyari. Dahil sa sin, dahil sa pag-fall ng men, yun, nawala yung spiritual mind, napunta sa fleshly mind. Yes. 'Di ba? Sabi nga doon, 'di ba? Yung fall of Eve, yung fall of Eve represents the fall of believers na kung saan anong nangyari? Nagkaroon tayo ng lust of the eyes, lust of the flesh, and then pride of life. Puro pang sarili, puro ano natin. Nakakatawa yung comparison, 'di ba? Yung sabi kanina ng lingkod ng Panginoon, pag tumingin ka sa babae ng once, okay lang. Pero pag binalikan mo ulit, Sin. that's sin. Yun na tinatanong ko kanina sa misis ko, paano pag hindi mo tinanggal yung tingin mo, isang tingin lang? Okay ba? Tinulit addict lang eh. Paano yun, di ba? Sabi ko nga sa kanya, paano yun pag yung magandang babae, tinitigan mo lang, pero hindi mo tinanggal yung paningin mo? Hindi ka gumanon. Talagang tinitigan mo lang. Di pa ba yun? Sabi ko nga, sin ba? Pero kidding aside, di ba? Of course, sin yun. Sabi nga, pag tumingin ka ng may kahalayan eh. Hindi naman sinabi nung pag tumingin ka for the second time eh. Di ba? Hindi lang pag tumingin ka na for the second time. Malay mo, pagka second time mo, na-realize mo, ay, ano pala, may dumi pala or something na may dumi pala yung damit niya, di ba? Yung pala, malabo pala yung mata mo na, Si ano pala, diba? Paring Joshua. Diba? Kaya nga, yun yung kailangan natin na ma-restore. Diba? Paano mangyayari yun? Ang problema, yung sanlibutan nga, punong-puno nga ng lust. Kaya nga yung sanlibutan, yan papasok na, yan ang pinaka masabi nating primary material ni Satan para ma-fall ang tao, because the world is full of temptation. Andyan lahat ng lust, hindi lang flesh, hindi lang ng eyes, nandyan lahat. Kaya nga di ba? Doon pa rin tayo babalik eh. Kung nasa process tayo ng sanctification at aalisin tayo sa world, saan tayo lalagay? Pwede sa space, ang problema, wala namang air doon. Patay ka din. Kaya nga yung sinabing separation doon, kaya nga yung church nakatayo sa world eh. Kasi dapat yun yung maging distinct, hiwalay sa sanlibutan. Hindi matatouch ng sanlibutan. Hindi kayang ma-overcome ng sanlibutan. Yung problema, nako-compromise na ang church ngayon. Diba? We are not mentioning names, pero almost churches and almost believers are now being compromised. Diba? Ewan ko, nakita mo ba yung sinend ni Dan Ray, yung friend natin, na video sa Instagram na isang wrestling event? Tapos yung isang wrestler doon, ang itsura niya si Jesus Christ. Oo. Diba? So, may wrestling event, si Jesus Christ yung isang wrestler na itsura niya. So yung talagang parang ano siya, parang mockery ng i-chokeslam daw yung wrestler pero hindi niya hawak sa leg. So parang nagagan yung wrestler kamo, parang napopos tapos i-chokeslam niya ganun. Pero alam mo ba ang nakakatawa doon? Hindi wrestling event yun. Ano? Church yun. Yo! What? Yeah. Some churches now, like para maka-attract sila ng mga members, they kung di ako nagkamali, isang church sa ibang bansa, they decided na magkaroon ng wrestling event sa loob ng church nila. And epektibo naman, ang daming pumunta. Kaya iniisip ko na rin mag-wrestling event sa church natin kung papayagan . Kada Sunday may wrestling event.
Ewan ko, pero effective eh. Ano, gaya na ba natin sa church? Anong nyo? Anong wrestling name niyo? Diba? Paano yung may mag-ano? Here comes the power bomb of grace! Here comes John the Baptist! Oo. Diba? So, papasok si John. Tapos yung power move niya, the baptized. Power dive. Ano ka sa ano, i-chokes lang ka sa ano, sa baptistry. Boom! Oh my gosh. Pero, yeah, ganun. Yeah. Oh. Ngayon, may ibang church na rin sa ano. Ewan ko, sa UK ata, or basta sa United Kingdoms. May church doon, ng preacher, AI. Oh. Yeah, pangalan ata ng church nila, ano, AI Jesus Church. Parang ganun. Tapos, ang nagpe-preach, AI. Yung AI ang gumagawa ng sermon. Ewan ko. Kaya, grabe. Para lang I think meron din ako Yun ba ang isang isang church na hiwalay sa sanlibutan? Kahit ako, narinig na rin akong ganyan. Like, nagpapa-concert sila sa loob ng church. Yeah, di ba? Yung mahatak. Oh. It's like, crazy yun. Parang, nakita ko yun eh. Like, sa school namin yun eh. Parang mga classmate ko pumunta doon. Napanood ko rin yun. Tapos, hindi ko alam kung preacher yun o youth leader nila na lumilipat sa ere. May mga may tali pa, nagtumbling. Yun na ba ang ngayon? Praise and worship ngayon? Ewan ko, hinihintay ko na lang din lumipad sila, Sister Shobi. Yeah. Kasi sabi sa mga kaklasmate ko, good, punta ka agad. Church naman yun eh. Sabay, diba? Parang, sayang. Yun ba talaga yung yun na ba talaga ang way ngayon? Para mahikayat mo sila sa Panginoon? Or, gumagawa ka na ng sariling way mo dahil feeling mo hindi effective ang Word of God? Parang ay boring na ito eh. Hindi na to kailangan. Kaya nga di ba? Kaya nga ngayon ang utos ng mga head sa atin ngayon, 'di ba? Sa head ng church natin ngayon, 'di ba? Sa totoo lang nung sinabi na Friday, ewan ko, siguro hindi siya masyadong naunawaan kasi konti lang tayo, pero sinabi nun, 'di ba? Kung wala kang ginagawa, wala kang ministry, hindi ka dapat tawaging worker. Dahil lang worker, ang lingkod ng Panginoon hindi passive. 'Di ba? And I think ang ganda nung sinadjust ngayon na dapat may mga cell groupings, dapat talaga may mga Bible study. Kasi dito malalaman natin talaga ba na we are accepting the word of the Lord as the word of life? Kasi kung tinanggap mo siya as the word of God, the word that has life, magkakaroon ng impact yan sa buhay mo. Hindi pwedeng wala. Ang sakit nga nung sabi kanina na ang pangit naman nun na isa kang manggagawa tapos nangihina ka. Sa panghihina mo, idadamay mo pa yung mga may hina. 'Di ba? And I think ito yung kailangan na maayos ngayon. Kaya nga maganda nga yun na nagkaroon kayo ng ganong meeting na much better ngayon mag-study na ulit. I think okay na yung okay na paminsan-minsan yung bumibisita. Kasi sa totoo lang yung binibisita nyo, example na natin dyan, yung binibisita nyong bahay, may kabataan dun, di ba? Oh. Kasi and I think, naglilingkod yun. Worker yun, di ba? Kasi part siya ng praise and worship eh. So, if you are part of in the ministry of God, you are considered already a worker. Pero yun nga ang nakakalimutan kasi natin yung pinaka-importante. Ang work
na pinagawa ng Panginoon sa atin is to preach the word. Gospel of the cross. Diba? Preach the gospel. Yes, okay yun. Maganda. Kumanta ka, magpuri ka. At turuan mo silang magpuri sa Panginoon. Pero, after that, after nyo magpuri, okay na ba yun? I think much better pa rin talaga ng mangaral. Diba? Kasi kung pangangaral na, kasi kung ikaw ay mananampalataya at hindi mo naipapahayag, hindi nakikita yung word of God sa'yo, I think you are not a worker. You're not even a disciple of the Lord. Kasi sabi nga, make disciple eh. Diba? And I think, ang isang worker, considered na dapat na disciple of the Lord. Kaya nga mapalad tayo, may ganito tayo. Diba? And I think, much better nga na hindi lang dito, yun nga, ma-open yung mga gawain na yun. Diba? Magkaroon talaga ng cell grouping ang mga kabataan. And dapat talaga, sa totoo lang, may nakaabang sa labas na yung mga kabataan, wag mo nang pauwiin. And I think much better maging bold na tayo eh, na okay, kung hindi po kayo ayaw nyo po umattend, you are considering yourself not part of the youth. Because that's a ministry for the youth. And kung ikaw ay kabataan, dapat umattend ka. Diba? Kung hindi ka attend, you should at least give a reason. Alam mo yun, hindi biglang mawawala ka. Yun ang mahirap kasi sa atin eh, na parang ang mga mananampalataya ngayon, after worship service, parang nagkas ng misty step, wala na. Ganun sila. Nawala na, 30 feet away. Nag-out of combat na. Diba? You should at least give some reason bakit wala ka. Diba? And I think dapat talaga maging seryoso na. Sa totoo lang. Kaya, yun nga, much better magkaroon talaga kayo ng maayos na meeting with the youth leader. Meron pa bang youth leader? Hindi ko alam. Buhay pa ba yun? Ewan ko. Kung meron man, dapat may meeting talaga. Kasi, yan. Nakakatawa, di ba? Wala tayong ginagawa. Ang Lord na nagbigay ng program. Praise God pa rin, pero nakakalungkot. Kasi, si Lord na nagbigay ng program eh. Oh. Diba? Okay. Ewan ko pero matutuwa sana ako. Pinag-pray ba natin yon? Hindi. Sa si Lord talaga nagbigay ng program. So, medyo masakit. Oo. Oh. Parang saya kasi parang, ano yun, pag-usapan natin yung like last podcast. Yun nga eh, diba? So, meaning, pwede natin sabihin, Lord, baka napakinggan mo yung prayer namin. Medyo masakit nga lang. General eh. Kaya nga sa totoo lang doon ko rin nga naisip na, alam mo yun, di ba, nung sinasabi ko nga sa inyo nun, na darating ang time, kayo na mag-handle ng gawain natin ng podcast. Kasi ibibigay ko na sa inyo. Pero hindi, sabi ni Lord, di ba, ang isang manggagawa ng Panginoon, manggagawa ka pag hanggang dumating si Lord. So, whether you like it or not, makakasama nyo ako sa podcast na to. Ganun yun eh. Wala eh. Anong ganun? Hindi pwedeng hindi pwedeng mag-retire. Tama. Yun, isang solid po yun. Pasensya na po ha. This is coming from me. Pagkakaintindi ko lang sa lahat po na nakikinig sa amin. Pag ikaw ay manggagawa ng Panginoon, manggagawa ka hanggang sa pagdating ng Panginoon. O, pag kinuha ka na ng Panginoon. Dahil, so, 19 na. Yeah, kasi yun nga eh. Kasi ang tingin kasi natin, tinitignan natin yung pagiging manggagawa in a fleshly mind. Ang tingin natin sa pagiging manggagawa, trabahador. So, pag trabahador ka, pwede ka bang mag-resign? Pwede.
Yun ang kaisipan ng laman. Pag ayaw mo na sa trabaho mo, pwede ka mag-quit. Diba? Ganun ang tao eh. Pero hindi, ang ministry kasi hindi. Una sa lahat, hindi sa'yo yan. Kaya wala kang karapatang mag-quit. Lalo na pag sinabi mong susunod ka sa Panginoon. Because when you said, nung nag-decide ka na magpabautismo, wala ka ng desisyon. Kaya sa mga kapatiran po namin, alam ko hindi niyo naman ito pinakikinggan. Kaya pwede ko sabihin sa mga manggagawa ng aming church, wag po kayong mag-retire. Sorry po kahit matanda kayo. Yun po ang katotohanan. Kahit po matanda kayo, kahit po uugod-ugod kayo, kung may sakit kayo, sabi lang ng Panginoon, makapag-retire lang kayo pag dumating na si Lord or pag kinuha na kayo ni Lord. And I think hindi niyo naman to po pinapanood, so okay lang. Malayo pa tayo sa katotohanan dyan. Kaya nga sa totoo lang talagang yun, I'm still praying na yun nga, yung podcast natin, hindi na maging ganito, madagdagan tayo na nasa isang table. May isa na dito, isang square pa. Yan, kasama natin si Jackie. Buti pa nga si Jackie, from the start present. Complete attendance. Complete attendance to si Jackie, di ba Jackie, no? Alam ko pause ka nakakakanta pero okay lang sa lahat po ng mga nanonood ng podcast, meron po kami nga dito, singer. Hindi lang po namin siya mapakanta, maka-copyright po kami. Pero ganun talaga di ba? I hope nga sana kung sino man yung mga kasama sa table natin sa podcast, makasama natin hanggang sa katapusan. Di ba? Kasi pag siya nawala, tatapusin ko siya. Ako kukuha sa kanya. Oo. Hindi na si Lord kukuha sa'yo. So mag-retire? Sige, okay lang naman. Uwi ka na. Ganun yun eh. Yun ang ano natin doon. Di ba? Kaya nga, yun napakapalad natin, di ba? Na yung church pa rin natin. Although we have weaknesses, patuloy na nangungusap pa rin ng Panginoon. Kaya we are blessed na kahit paano meron tayong mga gantong recorded podcast sessions natin, diba? Na I'm still hoping sa lahat po ng mga nakikinig sa amin, kung meron man, masaya na po sa amin na kahit konti lang ang views ng nakikinig ng podcast. Ang importante po, i-share natin to para din po sa iba, lalo na alam ko po minsan talaga hindi natin naunawaan yung word of God, 'di ba? And we are still open sa mga discussions. Kung may naintindihan kayo, kung may mga mali kami nasabi, pwede niyo po i-comment. Huwag po kayong mahiya. Mas maganda po yun na nagkakaroon tayo ng discussion na nalalaman din po namin ano yung opinion nyo, ano po yung naintindihan ninyo, 'di ba? Maganda yun kasi ganun talaga dapat ngayon dahil sa totoo lang po, hindi po lahat pare-parehas ang nire-reveal ng Panginoon sa atin pwedeng iba po sa akin, iba sa kanila, iba rin sa inyo, diba? At some point magkaroon tayo ng guest viewer. Hindi natin kailangan ng guest viewer, kailangan nga natin yung mga kasamang mananampalataya na diba? Kasano another slot. So, yun po. Nawa, sana po sa pag-uusap po namin, kahit paano, nakatulong po kami sa faith life po ninyo. Bilang pagtatapos po, sige po, Brother Jan, pag-pray mo po. Kita rin ating mata. Tayo na lang. Kaya naman sa oras at mga ginagawa mo. Patuloy po ng kasa naman ipagpatuloy ito mga hanggang saan pagtatas ng mga sinabi mo. Kaya wala kang nagawa kung wala sa mga ginawa. Kaya pinpos lamang gabilang mauna pa nanalang mo tama so mas magawa tayo mas kita magitan ng mga tama gabilang tama sa ay mga hinarap na yung mas makos tama na pati tanggap na ng gabay galing sa iyo, masaan ka rin.
sa Pilitan sa amin na in this time we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat and God bless po. Bye-bye.